Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, nagsisimula na po ang winter dito sa Hong Kong, kaya gusto na naman ang pagka-dry ng ating mga balat at pati ang ating lips po, kaya kailangan meron kayong mga moisturizer or ayan, ang inyo pong lingkod ay gumagamit ng petroleum jelly na baby kasi mabango yung amoy niya, tapos maganda siya sa katawan. So may iba may gumagamit ng mga iba't ibang klaseng lotion, or kapag may mga sensitive skin ay dapat medyo mag-ingat din talaga sa lumalamig ng panahon or start ng winter season. And ayan, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing good and well during this past few days. And ang inyong pong lingkod ay tunay na napakaraming dapat ipagpasalamat kay Lord dahil unang-una ayan, kahapon ay nag-release ng second quarter recognition ng ating mga anak at ngayon din yung aking bunso at yung aking ikalawang anak. Ayan. So, na-maintain nila ang kanilang with honor and with high honor. Thank you, Lord, na ang ating panganay na anak ay laging with high honors with an average of 96. Ang ating naman ikalawang anak ay ranking number 1 or top 1 sa kanilang klase with an average of 93. And ang ating bunso ay kasama sa top, I think rank 6 siya nung tinignan namin. Kasi ang kanyang average ay 91%. So, thanks God for the God-given wisdom, for protecting and always providing para sa school ng ating mga anak. And hindi tayo binibigo ng ating mga anak. And at the same time, hindi din tayo binibigo ni Lord, lalo higit the giver of our life and the wisdom that we have. So, bago tayo dumako sa ating share and devotion video, ay huwag po natin kakalimutan na ang opening prayer sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama naming Diyos, ng kapayanan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob ng Panginoon, lalong higit sa God-given wisdom, Panginoon, upang aming maipaliwanag at maintindihan ng mabuti ang inyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang gagawin namin ito, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. Wag po ang aming sariling karunungan o kakayahan ang mangibabaw, Panginoon, but the glory belongs to you alone. Salamat sa protection, provision, promotion, Panginoon, at lahat ng mga blessings, Panginoon, na hindi namin ina-expect na mangyayari at darating sa aming buhay, Panginoon. Basta kami patuloy na maglilingkod at susunod sa inyong kalooban, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami at walang sawa namin gagawin ang pagpapasalamat sa pag-aalay ng buhay ng Panginoong Yesus para sa katubusan ng aming kasalanan. Kaya kami ay mayroong good news or ebanghelyo na maaaring ipahayag sa lahat ng tao, Panginoon. At gayon din po sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang ang aming iisipin, ang aming gagawin at aming sasalitain, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang po sa inyo at nakatutulong at nakakapag-build up ng aming kapwa, Panginoon. At we rebuke all the works of evil, Panginoon, that wanted to distract us sa aming gagawin. Magbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin na ang bawat tao na makakarinig o makakabasa nito ay mapagpala, Panginoon. Hindi po kami magsasawa na ibahagi at i-share ang gospel sa lahat, Panginoon, hanggang ang lahat ng tao ay makakilala at tumanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At kami po ay nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus at bagamat dumadanas ang buong mundo ng mga kalamidad, Panginoon, we know, Lord God, that we are safe in your hand. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak ng si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 23:22. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Kaya't ipahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain." Message. At sa pangatlong ulit daw ay sinubukang ipagtanggol ni Pilato ang Panginoon. Tinanong niya ang mga tao kung ano ba daw ang ginawa ng Panginoon para ito maparusahan ng kamatayan. Napagdesisyonan niyang ipahagupit na lamang ito tapos ay palalayain. Application.
Gaya sa 3 ulit na ikinaila ni Pedro ang Panginoon, 3 ulit din siyang pilit na pinagtanggol ni Pilato. Subalit hindi talaga nanaig ang kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Naranasan mo na bang ipilit ang sarili mong kagustuhan? Ano ang naging resulta nito? Siguradong hindi maganda at kapahamakan ang naidulot. Pero kung kalooban ng Diyos ang sinunod mo, siguradong maganda ang kalalabasan nito. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Kagaya ng 3 beses, alam naman natin na 3 times ikinaila ni Pedro o ni Peter ang ating Panginoong Yesus. Pero bago pa man yun, tinanong muna siya ng ating Panginoong Yesus as a challenge, di ba, na Peter, do you love me? At sumagot si Peter noong una na, yes, Lord, I love you. And then sa ikalawang pagkakataon, ganun pa rin yung naging response ni Peter. Pero yun, sa bandang huli, parang medyo nag-alangan na siya and pakiramdam niya ay parang pinagdududahan siya ng ating Panginoong Yesus. Pero yun, it's a way of para maaalala ni Pedro kung sakasakali yung gagawin niya nga sa ating Panginoong Yesus. Pero alam naman natin na even after Peter did it to the Lord, ay napatawad din siya ng ating Panginoong Yesus. And after na bumalik ng ating Panginoong Yesus sa kaharian ng Diyos Ama sa kalangitan, ay nag-share ng gospel at nag-build ng mga churches ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga apostles. And dito nga ay nangyari din na 3 beses ding pilit ipinagtanggol ni Pilato ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung ano ang motibo niya, kung bakit niya gustong ipagtanggol ang ating Panginoong Hesus. Pero ang isa sa makikita nating factor, para sa kanya ay inosente tayo. At walang ginagawang kahit anong kasalanan ng ating Panginoong Hesus na pwedeng mauwi sa kaparusahan na kamatayan sa kanya, diba? Yun nga, ang gusto niya nalang gawin ay ipapahagupit ito, pagkatapos ay palalayain, diba? Pero sabi nga natin, hindi ang kalooban ng tao ang pwedeng manaig, kundi ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Kasi kung nailigtas ni Pilato ang ating Panginoong Yesus, ay wala na sana sa atin na mabubuhay sa panahon ngayon dahil nga we all fall short for the glory of the Lord. Diba? Walang ibang pwedeng makapagligtas sa atin kundi ang pagdanak at pag-alay ng sarili niyang buhay ng ating Panginoong Yesus dahil He has a mission right before na ipinadala siya ng Diyos Ama dito sa mundo, and na-fulfill niya yun dahil yun, inire-represent din na ang 3 times na ikinaila ni Pedro ang ating Panginoong Yesus, 3 times din na ipinagtanggol siya ni Pilato para hindi siya maparusahan ng kamatayan ay yung at 3 days ang ating Panginoong Yesus ay magre-resurrect after death, diba, on the cross. So, talagang makikita mo na 3 times din na pinatutunayan at ini-invent na mangyayari at magaganap ang lahat ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, diba? Dahil siya nga ang our Creator and nagbigay sa ating lahat ng buhay. So, alam niya kung paano i-align yung bawat mga pangyayari sa ating buhay. Kagaya sa ating buhay, diba? There were times na parang gusto na nating pangunahan ng Diyos. Karamihan sa atin, diba? Kapag ikaw ay pinanganak na mahirap or hindi sagana kagaya ng iba, talagang parang sasabihin, Lord, kailan ba ako yayaman? Karamihan kasi ng mga makikasama natin o makikilala, lagi nang sasabihin, Lord, kailan ba ako yayaman? Ayan, dahil syempre, bilang mo OFW, talagang tayo ay nagsusumika para mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya, di ba? Pero minsan, dapat yung mga nagtatanong kung kailan sila yayaman, ay dapat isipin din na ano ang magiging resulta sa kanila kung sila nga ay yumaman. Kaya ba nilang i-handle yung ganong kayamanan? Dahil ang Diyos nagbibigay kung gusto talaga natin. Pero tinitingnan din niya ang capacity o kakayahan natin kung makakaya ba natin i-handle kung sakaling ibinigay nga niya yung ating pinagdadasal o hinihiling. Ayan. Na sana huwag tayo magdamdam o magalit sa Diyos kapag hindi na ibigay yung ating kagustuhan based on our specific time na gusto natin, di ba?
Pero sabi nga, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung kumbaga, he or she will let the Lord's will to happen in his or her life, ay siguradong maganda yung magiging resulta. Kasi kapag ang tao yung gumawa ng paraan or way para makamit yung gusto niya, madalas nga kapahamakan yung nangyayari, di ba? Kasi alam naman tayo, minsan may padalos-dalos, minsan hindi nag-iisip bago magdesisyon, kumilos o umaksyon. Pero kapag yung ikaw talaga ay very patient, nahintayin yung will ni Lord na mangyari, ay yun yung mas mga magagandang result yung mga mangyayari, di ba? So sa buhay natin, kaya nga may tanong tayo dito, di ba, na is there, na which is tayo lang din na makakasagot, na meron bang sitwasyon sa buhay natin na kung saan tayo ang sinunod natin yung sarili nating kagustuhan, di ba? Although may iba magtatanong, Lord, ano ba ang gagawin kong decision making dito or ganitong bagay? And as I can say, the Lord will answer us in a different way. Pwedeng through dreams, pwedeng through situational, or pwedeng through physical. Ayan, di ba? So, depende na lang kung paano mo siya mauunawaan or naiintindihan. Pero, for sure, the Lord will answer all our prayer, not in our own will or in our own time frame, but in His time frame and in His own will. It's just teaching us to be patient and be ready para sa pag-overflow ng blessings na pwede niyang i-pour out sa bawat isa sa atin. Ayan, dahil pwede kang maging mayaman either sa pananalapi, pwede ka rin maging mayaman either sa good health, pwede ka rin maging mayaman because of many friends and many people who respect you and love you. Ayan, at marami pang iba na maaari kang ipag-prosper ng ating Panginoon dahil alam natin na nakasaad yan sa promises ng ating Lord sa Jeremiah 29:11, which is one of the favorite verse po ng inyong lingkod. So, nawa sa buhay natin, hindi natin ipilit ang sarili nating kagustuhan, bagkus ay magpasakop tayo sa ating Diyos dahil siya ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya alam niya kung ano ang mas makakabuti sa atin. Ang magagawa natin ay maging patient at habang tayo ay nag-iintay para sa kasagutan ng Diyos sa ating mga dalangin, ay patuloy tayo na maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos sa Bible na rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. So lagi sa bawat stage ng buhay natin, be thankful for the Lord for all that He had given to us. Lalo higit ang buhay dahil sa bawat gising mo, every gising is a blessing from the Lord. So let us all end up into our closing prayer, and I do hope and pray na meron po tayong natutunan sa ating sharing devotion video. Let us pray. Amin Diyos na makapangyarihan sa ating muli. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayaman at magandang mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan. Tunay nga, Panginoon, na nangyari at naganap ang lahat ng mga bagay ayon sa kalooban ninyo, aming Ava Father, Panginoon. And we are thankful, Lord God, because kung hindi nangyari or if that thing never happens, we are not redeemed from sin, Panginoon. We are not righteous. We cannot be called as your son and daughter, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we will be remaining as sinners, Panginoon, and apart from you. But thanks be to our Lord Jesus Christ, Panginoon, na siyang sacrifice, Panginoon, ang greatest sacrifice na ginawa niya para tubusin kaming lahat, Panginoon. Kaya kami ngayon, Panginoon, ang susupali namin sa ginawang iyon ng Panginoong Yesus, Panginoon, ay ang paglikuran kayo sa abot ng